Pero, immediately after, no, nung nag-research pa ako ng bahagya, nakita ko tong comment ni Jolo Romualdez. Anong sinabi niya? To all the people asking me about Mr. Francis Leo Marcos, he is not related to me nor to my family po. His real name is Norman Mangusin. Thank you. So dito na po kinumpirma ni Jolo Romualdez na hindi nila kapamilya si Francis Leo Marcos. In fact, nag-upload pa siya ng picture ni Mrs. Imelda Romualdez Marcos na nagsasabi na si Francis Leo Marcos daw ay peking nagkiklaim na siya ay parte ng kanilang pamilya. At siya raw ay pinili ng Marcos family para maging tagabantay ng kanilang or custodian, tagapamahala ng kanilang kayamanan. Isa niya tong racket para makakuha ng mga wealthy Chinese businessmen who want to do business in the Philippines and attracts them through charitable causes. So ito po ang statement ni Mrs. Imelda Romualdez Marcos na ipinadala niya sa NBI. So dito pa lang po, malalaman po natin na hindi kamag-anak ng mga Marcoses si Francis Leo Marcos. Kailangan. Tama ma'am si Sir Igan ang daming malilikutang utak ngayon ma'am. Kasi yung mga scams, mga phishing, dumadami ma'am. May mga nagpo-project pa nga dito ma'am na kunyari namimigay sila ng mga bigas. Tapos isa-challenge nila yung isang class ng society para mag-donate din. Yung pala, ang aim and goal is to ask for donations na itatago niya din pala, hindi para sa publiko. Si Marcos ba yan? Iniimbestigahan nyo na? May mga iniimbestigahan kami. Kasi ganun talaga, ganun yung style niya eh. Challenge, mayaman challenge, di ba? May mga iniimbestigahan kami, sir. Mabigat ang parusa, no? Sir, kayo na po magbanggit kung anong kaparusahan para... Ayan, oo, matakot naman itong mga to. Habang nakikipag-ugnayan ang host ng isang vlog sa kanyang mga viewers, may mga generous na tao na nagbibigay ng pera gamit ang kanilang credit card. In the case of Francis Leo Marcos, karamihan sa mga nagsusuporta sa kanya ay mga Pilipino na nasa abroad. Mga magandang loob na tao na gustong makatulong. At dahil may tiwala sila kay Francis Leo Marcos, kusang loob sila na nagbibigay ng iba't ibang halaga ng pera. In euro, US dollar, dinar, yen, at marami pang currency. Akala ng mga viewers niya, nakakatulong sila sa kapwa. Subalit hindi naman talaga pumupunta sa tulong ang pera. Sa bulsa ni Norman Mangusin lahat nahuhulog. Ang gusto po nating malaman ay ang kung ano ba talaga ang totoong pagkatao nitong Francis Leo Marcos. Ito po ay isang sample ng ID niya. Passport po ito. Malalaman po natin na passport siya dahil ito po nakasulat pasaporte. Okay, passport po siya. Sa passport po na ito, makikita natin na mayroong Francis Leo Marcos, middle name Antonio, Filipino, born September 29, 1979, Baguio City. Okay, male. Sa ilalim, may makikita tayong Norman Antonio Alejandro naman, hindi naman Musin. Alejandro naman. Filipino, born July 28, 1978, Bauco Mountain Province. At nirenew itong passport na to ng September 14, 2012. Mga kaibigan, baka isipin nyo po hindi big deal to. Ito po ay big deal. Sobrang big deal po nito. Bakit po? Kasi ito po ay isang criminal offense. Mukhang na-perfect niya ang modus operandi sa kanyang pangbudol-budol. Marami talaga ang naniwala na siya ay isang bilyonaryo at tumutulong sa panahon ng krisis. Marami ang bilib na bilib sa kanya, natulala at humahanga sa kanya. Hindi nila namamalayan na piniperahan sila ng isang scam artist at sa kanyang pinakabagong racket sa panahon ng COVID-19. Nagagawa niya yung tinatawag sa wikang Ingles na hitting two birds with one stone. So ginugol ko po hinanap ko po itong BCFM Holdings Incorporated at hinanap ko rin po yung address. Meron po kasing address dito eh. Ang address po dito ay 35th floor, Legrand Tower 2, Eastwood City, Libis, Quezon City. Tandaan po natin 35th floor. So ginugol ko po yung Legrand Tower 2. Ginugol ko po siya. Ito po, Legrand Tower 2, Union Street, Eastwood, Bagong Bayan, Quezon City. So nasa Eastwood talaga yung office nila, sabi. Pero, interestingly enough, 34 stories lang siya. Ano pong sabi kanina sa business address ng BCFM Holdings Incorporated? 35th floor. So saan ang galing yung 35th floor? Hindi po tayo inosente sa real estate Baka po itong 35th floor ay actually yung penthouse.
As of now, naka-block sa Facebook page si Frances Leo Marcos kung saan doon siya nakilala ng karamihan at nagkaroon ng maraming likers at followers. Kaya sa YouTube muna ito nagla-livestream sa ngayon. Ngunit bakit naman mariinding kinumpirma ng isang Julo Romualdez na mismong pamangkin ni Bongbong Marcos na hindi related o konektado sa pamilyang Romualdez o Marcos si Frances Leo Marcos? Dahil ang tunay nitong pangalan ay si Norman Mangusin. Nagpalabas pa nga ito ng isang dokumento na nagpapakita na ang dating First Lady na si Imelda Marcos noong 2019 ay pinaiimbestigahan ang 5 tao na maaaring gumagamit sa kanilang apelyido para sa sariling interes at kabilang na nga rito ang pangalang Frances Leo Marcos. Nakasulat sa dokumentong ito na ang nagangalang Mr. Francis Leo Marcos ay inaangkin na siya raw ay anak ng isang doktor na nagangalang Pacifico Marcos, ang kapatid na lalaki ng dating presidenteng Ferdinand Marcos. At pinapalabas pa raw nitong si Frances na siya ang pinili ng pamilyang Marcos bilang tagapag-ingat ng kanilang di umano'y kayamanan. Ito po ang website ng Philippine Stock Exchange. At ito rin po ang listahan ng Philippine Holding Company stocks. Okay? Nung ni-research ko po ang BCFM Holdings Incorporated, ito po. Okay, para madali ko siyang mahanap. Wala po lumabas na BCFM Holdings Incorporated. Ni-research ko rin, okay, sa kanyang Facebook page na siya raw ay may FMBC production. Ibig sabihin, meron siyang production company or production firm. Nainisip ko po, pag sinabing production, sila ay gumagawa ng pelikula dahil sa kanilang picture, nandito po si Res Cortez at iba pang mga artista nung panahon ng dekada 90. Okay? Diyan sila, mga action star yan, mga kontrabida kadalasan. Okay? So, ni-research ko po yung FMBC Productions. Baka naman kasi meron talagang production house or production studio. FMBC Production, nakakita ko YouTube. O sige, maganda to. At least merong isang negosyo na mari-research. Ang lumabas, FMBC Production ay isang ministry sa US with 30 subscribers. So, hindi siya negosyo sa Pilipinas. So, ano yung FMBC Production? Sa bawat live stream ni Norman Mangusin, let's say na makakolect lang siya ng average of 100 pesos mula sa 500 tao. Meron na siya kaagad ng 50,000 piso, 50,000 pesos. Napakadali magpera, di ba? Ito ang dahilan kung bakit ilang beses bawat araw na nag-live streaming si Norman Mangusin. Tina-timing niya sa iba't ibang time zones sa buong mundo. Target niya kasi ang mga Pilipino na nasa ibang bansa, sa Amerika, sa Europa, sa Middle East, at kahit na sa Asia. Pati na rin pala ang TikTok. Pinasok na niya. Wala akong TikTok account. Pero may nagpadala sa akin ng mga screenshot ng kanyang TikTok accounts kung saan niya pinapatuloy ang kanyang panloloko. Harap-harapan panloloko, naniniwala. May kwento yung CBCP, yung Catholic Bishops Conference, kung paano sila na-scam ni Abnormal Madusing na nagpapanggap na namimigay, wala ka naman nakitang binigyan. Meron truck, may mga sako. Hindi mo alam kung simento o laman nun. Tapos may resibo. Saan pinamigay? Paano pinamigay? Di ba? Kaparada lang yung truck. Ito. Sa isa na rin naglalabasan ng kaso ni mga kalokohang pinagagawa nito si Budol-Budol, ano po? Akalain ninyo, mismo nga simbahan na walang hiya. Ginamit nito sa scam. Ano dahilan? Alam nyo, ano pakialam nyo niya, namimigay yung tao Yan ang katwiran ng mga hangal di ba? Ang daming hangal ngayon Basta nakakita na may pera, may namigay daw kunyari, wala naman pinakikitang pinamigay. Ngayon, bakit ho pinag-uusapan ito? Bakit natin kinu-question? Ano ang motibo? Hindi ho ba anong pangalan ng ginagamit? Tumakbo sa eleksyon, talo. Anong motibo nito? Bigla kang lulutang na parang kabuti. Yung pinaniniwala mo ang mga tao sa hindi naman totoo, panlilin lang na bagay at gawain. Ang tawag dyan, deception. Ngayon, pag nagpanggap kang maraming salapi, kawawa naman yung may mga mabubuting kalooban na naloloko. Yun ang masama kaya pakikialaman ka. Diba? Isipin mo, naloloko ka sa lipunan, di ka pakikialaman. Pakikialaman ka. Lahat may pakialam. Isinangkot mo yung lipunan dyan sa ginagawa mong yan O di siyempre, alangan namang
lahat tanga. Hinahabol pala ito, syempre, tago. Alam nyo, kaya yung iba napipiling tumira dyan sa Green Meadows. Yung mga subdivision na katulad niya, mga ano yan mamahaling subdivision yan, exclusive yan Baga, Dasmariñas yan, Forbes Park yan ang mga kapareho niyan Para yan, maging nila, proteksyon. Dahil dyan, di basta-bastang nakakapasok ang otoridad. Yung mga yan, pumupunta, syempre, pag marami ng pera, galing sa ginawa nilang panloloko, titira yan doon sa mga ganon para malayo sila sa panganib ng kanilang mga biktima. Siya po ay nag-apply or nag-file ng Certificate of Candidacy. Ilan pang nais tumakbo sa pagkasenador, sumalang sa ikalawang araw ng COMELEC hearing. Siya po yan, si Francis Leo Marcos. Nag-file sa Certificate of Candidacy. Okay, ito ay nung March, this is around 2012. Okay, ayan siya. Katulad po sa Barangay Santo Domingo sa Quezon City. Pinabula ni Norman Mangusin na nagpa-deliver siya ng isang truck ng bigas para sa Barangay Santo Domingo. Naniwala naman ang mga residente. Kaya kinailangan pa na magpalabas ang barangay officials ng isang clarification na may dumating nga na isang truck na bigas sa barangay. Pero hindi ito galing kay Francis Leo Marcos, kundi galing sa isang foundation ng Filipino-Chinese family. Nabisto na naman si Francis Leo Marcos. Buti naman, nag-donate na siya ng totoo. Hindi yung do-donate, tapos babawiin, or puro truck lang. Ayan, at least nag-donate ng totoo. Ang problema, merong nag-comment dun sa post ko na yon sa Facebook page ko, sa The Type 5 Project with Coach Jared. Merong nag-comment, ang sabi, nauna lang daw yung pasalamat, hindi pa nade-deliver. Simula nung pinasalamatan ka noong April 13, 2 days later, hindi pa nade-deliver yung bigas mo. After 1 week, wala pa rin yung bigas mo. Ang kagandahan lang nito, oo, nakakatulong ka. Pero pwede naman gawing tahimik at hindi puro yabang. Kasi marami tayo dyan, hindi lang ikaw ang tumutulong. May mga tahimik na tao na tumutulong para yung mga tao. Napakayabang mo, pare. Delusional ka at napakayabang mo. Sana pagbigyan ka ng gobyerno. Hindi ko alam kung sino ang kasama mo dyan, pero sana si Duterte magpansin kasi kulang ka sa pansin, lalo na sa mga Marcoses na kinahihiya ka. Sige, bigyan pa po natin siya ng benefit of the doubt. Okay? Meron siyang kumpanya, meron siyang foundation, ang pangalan ay Volunteers Against Poverty Foundation. In fact, pwede pa nga kayo mag-donate. Ayan, pwede kayo mag-donate. Okay, pwede kayo mag-donate dyan. Okay, ito. Ang nakasulat sa our team, or kung sino ang mga nasa loob ng foundation na ito, ay si Francis Leo Marcos. Okay, meron pa siyang quote. Chinek ko po itong page na to. Initially, nung una ko po itong na-check, 2 po ang nakasulat dito. Ngayon siya na lang. Francis Leo Marcos na lang. Kaya sino po yung nawala? Mamaya po pag-usapan natin yan.